Hello guys, for today's video, I will share with you kung kailan nga ba ang qualifying period or kung kailan dapat may hulog ang inyong SSS kung ang inyong due date or EDD is on July, August, or September 2025. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. So ano nga ba ang qualifying period? It is a pregnant woman should ensure to have paid at least 3 monthly contributions within 12 months before their delivery date. So kailangan at least 3 to 6 months ay may contribution po ang inyong qualifying period. So ito po ay mahalaga dahil ito po yung nagiging reason kung bakit na-reject or na-denied ang ating maternity benefit. So late na nating nalalaman na kailangan pala ay updated or kailangan may hulog ang ating qualifying period. So ano nga ba ang qualifying period natin? Ito po ay magsisimula ng April 2024 to March 2025. So kailangan sa mga buwan na ito ay may hulog po kayo and I recommend na at least 6 months para mas malaki din po yung contribution or mas malaki po yung maternity benefit na makukuha nyo po. Paano kung employed ka pero nag-resign ka noong March 2024? So, paano yon? So, hindi po siya pasok sa inyong qualifying period. So, meaning, hindi nyo po magagamit yung nulog ng employer nyo noong March 2024 hanggang 2023. Kasi po, magsisimulang makikredit ang hulog ngayong April 2024 to March 2025. So, kaya kailangan mag-voluntary na po agad kayo or pumunta kayo sa SSS office at mag-voluntary contribution para ma-change na din po yung status nyo. So, kailangan ay mahulugan nyo na po ito as soon as possible. Meron din po ibang dahilan or reason kung bakit tayo na-reject. Ayun po ay dahil na malapit na inyong semester of contingency or malapit na po kayong manganak. So, kailangan ay makapaghulog po kayo ng inyong qualifying period hanggang March 2025. Kasi po kapag April 2025 na, tsaka pa lang kayo maghuhulog, hindi na po siya maka-count for your maternity benefit kasi po ito po ay mali-late payment na po kayo sa SSS. So meaning, hindi na po makikredit yon sa inyong maternity benefit at mare-reject po ang inyong contribution. Kaya po be mindful sa inyong semester of contingency at sa inyong qualifying period. So ito po yung halimbawa. Yan. So, lahat po ng may check na yan, ayan po yung qualifying period nyo. Kailangan may hulog po yan. Kahit January to March 2024, okay lang po yan. Pero ang bibilangin po ni SSS dyan ay yung may pinakamalaking hulog nyo. At kung nahulugan nyo pa ito sa inyong qualifying period. At kapag nagsimula ng April 2025, kahit may hulog po kayo dito, April, May, June, July, August, September, okay lang po yan na updated. Mahalaga po ay may hulog ang inyong qualifying period dahil ayun po ang ika-count ni SSS. Ano po, so ulitin ko, kung sa April 2025 pala kayo maghuhulog, mas maaga po ay maghulog na kayo ngayon dahil itong video na to ay ginawa ko po ngayong year 2024, so mas maganda na mas maaga ay makapag-contribute na po kayo. So if you have any other questions, please comment down below and I will try my very, very best to reply po on your comments. And ayun po. So ako po ay voluntary or self-employed. So ang ginawa ko po noon, nung nalaman na buntis na kayo ay pumunta po kayo sa inyong OB at magpa-ultrasound kayo para malaman ninyo ang inyong EDD or due date. Kapag nalaman nyo na, ay tingnan nyo po kung kailan ang inyong qualifying period at kung may contribution. Kung wala pa at hindi pa naman semester of contingency, hulog na po kayo sa SSS. And kapag naman po nakapaghulog na kayo, ay mag-apply na kayo ng inyong maternity notification or MAT1. May video po ako on how to process it. And kapag okay na po yon, ay mag-apply na din po kayo for your disbursement account. Dito po ilalagay yung inyong maternity benefit after nyo pong manganak. So, ang ginamit ko din dyan ay GCash, pwedeng BDO, pwedeng Emily Willier, or any other na gusto ninyo.
So, kailangan match po ang pangalan nyo sa disbursement account, sa inyong GCash or sa inyong BDO at sa pangalan ninyo sa SSS. Kasi kapag hindi po siya magkapangalan ay mare-reject po kayo. So, mas maganda mag-apply na kayo ng disbursement account ng mas maaga. At kapag nakapag-apply na po kayo, hintayin nyo na inyong na kayo mga anak and then yung kasama nyo po sa hospital or sa lying in, sila po ang mag-aayos ng documents ni baby or documents nyo na kailangang ipasa po sa SSS. So, meron din po akong video on how at ano po yung mga requirements sa normal delivery. Kailangan nyo po ng birth certificate ni baby, certified true copy, and patatakan sa LCR or sa munisipyo, kailangan colored po yung scan. And then, yung resibo na kukunin nyo po sa munisipyo, kailangan din po yun. Huwag nyo pong kakalimutan. So, dalawa lang naman po yung requirements kapag normal. Sa CS ay hindi po ako masyadong familiar, pero I will do my best to create a video on how to process it. So if you have any further questions, please comment down below and I will try my very, very, very best to reply po on your comments. So that's all for today and thank you for watching. Goodbye!